Magandang umaga sa inyong lahat. Ako nga po pala, si Aika Jane S. Monteroso. Grade 11 Isaac at ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa paggamit ng antas ng wika sa Kumpan 11. Ano ang antas ng wika? Ang antas ng wika ay nagpapakita ng iba't ibang paraan sa pagsasalita ng isang wika. Ito ay mahalaga upang magkaintindihan ang mga membro ng isang komunidad. At may iba't ibang kategorya sa Pilipino na nagpapakita ng antasan ng wika. Ano nga ba ang antas ng wika sa formal? Ito ay salitang standard dahil ito ay kinikilala, tinatanggap at ginagamit sa karamihang nakapag-aral ng wika. Ano nga ba ang antas ng wika sa informal? Ito ay mga salitang karaniwan at palasak na ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagsulatan at pakikipag-usap sa mga kakilala, kaibigan. Kategorya ng formal na antas ng wika, pambansa, pampanitikan. Pambansa. Ito ay mga salitang ginagamit sa mga aklat at babasahing sumisirkula sa buong kapuluan at lahat ng paaralan. Halimbawa, aklat, ama, dalaga. Pampanitikan. Ito ay pinakamayamang uri ng wika kung saan kadalasang ginagamit ang salita sa ibang kahulugan. Halimbawa, mabulaklak ang dila, kaototang dila, balat sibuyas. Kategorya ng informal na antas ng wika, balbal, kolokyal, lalawiganin. Balbal. Ito ay itinuturing na pinakamahabang antas ng wika. Ito ay karaniwang ginagamit sa lansangan at karaniwang ito'y binubuo ng isang grupo. Halimbawa, parak, pulis, jowa, kasintahan, charing, biro, datong, pera. Kolokyal. Ito ay salitang ginagamit araw-araw na hinilaw sa formal na salita. Madalas ginagamitan ito ng pagpapaikli o pagkakaltas ng ilang titik ng salita para madaling maintindihan. Halimbawa, paano, paano, wag, huwag, pre, pare. Lalawiganin. Ito ang mga salita ang karaniwang salitain o dialekto ng mga katutubo sa lalawigan. Halimbawa, ambot, ewan, biag, bahay, amiga, kaibigan, gayem, higala.